Ihiwalay natin yung solid component. Tapos, siyempre, paano natin pa-process, ano-ano ba yung mga dapat na gawin para ma-process and maging safe siya. And fortunately, hindi ganun kahirap, no? Especially dito sa Visayas, medyo may pagka-mainit ang temperature natin dito. And alam naman natin, yun nagagamit natin into our advantage. Kung familiar lang kayo, actually, ito, yung I'm Jonas nga pala from BNS Philippines. We've been here since at least 2015 dahil nga yung kay Typhoon Yolanda. And BNS is being an NGO, ng government organization. We were tapped, yung ilan sa mga familiar na kayo siguro, sila UNICEF, sila Samaritan Purse, yan, kasama namin dito yan. Nung, pati rito yung sa Septage dito sa Tacloban, isa kami sa mga naging involved. Although kasi si UNICEF, si USAID, meron talaga silang in-house na engineer na nag-a-assist sa kanila na talaga direct hire nila. Pero sa laki kasi ng demand, no, ng sabihin natin halos buong Region 8, so they invited pa rin iba pang mga groups and experts para ma-provide yung services. Kasi yung isang tao lang yung baka kilala ninyo, si Engineer Santos, yung madalas siya dito noon. And isa rin siya sa advocate ng mga natural systems pagdating sa mga waste management facilities. Dito sa didiscuss ko, actually dalawa ito, about natural based or nature based system sa wastewater and septic management. And of course, sinamahan ko na rin ng mechanized para at least familiar tayo ano ba yung nangyayari, and opportunity na rin para ma-inform na kung sakali, syempre, hindi lang naman ito at marami tayong mga problema at concern natin is about environment and sanitation. So, yung iba pa rin, mga concern natin, yung ito, hotel, mga restaurants, mga resorts na naglalabas ng dumi at na-discuss niya. Diba, napakataas ang E. coli natin and kinakailangan pa rin natin i-address yung mga yon. So, for about information namin, ito lang naman yung mga details. And Facebook page, check nyo lang yung mga updates. Pagka may mga tanong kayo, after nito, diretso lang sa cellphone, email address, you can reach me. At saka sa landline namin. So, ito, ako nila, no? So, DNS Philippines, sa service provider kami. Actually, talaga ang aming service is focused more on LGUs. So marami rin naman mga request coming from mga private, sa mga industry, sa commercial sectors, pero yun nga, ang focus namin is more on the LGUs, pag-provide sa kanilang mga assistance, mga development of LSSP, Local Sustainable Sanitation Plan, yun yan, nabanggit ni ma'am. Nagbigay kami ng ilang mga sample for the local ordinance na pwedeng gamitin at i-gawin na specific para sa kanilang locality, ganon. And yun, mga development ng mga iba't ibang programs in terms of sanitation and environmental management programs. Then, syempre, of course, kahit naman NGO tayo, meron tayong mga staff, so we still have to cover yung mga expenses namin. Then, doon papasok yung mga project implementation. Pero yung mga initial stage, so, just like yung experience namin for several years, 2016, 2017, dun sa Palo, Leyte, yan, nung nandun pa si Mayor Petilla, na kasama namin. So, balik-balik lang din kami dito, provide designs, pag-conduct ng mga surveys, mga studies. Then, yun, unfortunately, kasi umalis na rin. Then, syempre, for some time na naman yun, umalis na sila USAID, sila UNICEF, sila Samaritan Purse at saka yung mga iba pa, sila yung mga partner namin, yung CRS, Catholic Relief Service. Medyo magastos na rin, syempre, pabalik-balik. Since medyo depende naman kung magpupush yung project. Pero what I mean is, pag may need kayo, yung mga initial na mga activities na yan, so we provide that everything for free. Pag-design, pagka-come up ng something, or kung di mo kami physically makapunta, now with the technology. Kasi unlike noon, talaga halos talaga kailangan physical. Pero nito at least the last 3-5 years, talagang halos lahat kaya nang gawin, di ba? Sa desktop na lang, sa computer na lang lahat. Communication, coordination, napakadali na.
Tapos lahat ng mga kakailanganin natin, available na sa internet. So, mas madali natin maipoprovide yung mga yun. Ang mga partners, yan, karamihan talaga is local government units, starting sa mga barangay level, then of course, cities, municipalities, at ang isang key talaga sa success ng ilan sa mga projects namin is talagang kapag na-involved na sila province. Then syempre, yung kanilang influence, no, sa kanilang mga localities, sa mga municipalities and cities sila, and at the same time, isa sa success nung kung bakit sabihin natin, sila Ma'am Joy sa La Union, sa Ilocos, sa iba pa, na talagang naging successful is yun nga, yung participation of province, yung kanilang partnership with the national government agencies, DOH Region 1, they signed a multi-party understanding agreement between those two at saka kasama pa rin si EMP, Region 1, DPWH, then may mga cost-sharing, kasi may mga programs naman yung mga yun eh. At doon sa mga programs nila, si DOH, may isa rin yung program about sanitation program, at may mga infrastructure sa kailangan, nilalagay nila yun doon. At doon pumapasok yung assistance na okay, itong mga communities, bibisitahin namin, check namin yung mga needs. O itong mga cluster nito, walang sariling toilet. Very important. Meron tayong, di ba, World Toilet Day na sineselebrate kasi nga, very important. Hindi lahat merong sariling toilet. At yung open defecation, prevalent pa rin sa ibang mga area. Although yung iba nakapag-declare na ng zero. Pero ganun siya talaga ka-importante. So, bawat isa sa kanila, national government agencies, local government agencies, province, municipalities, cities, may mga budget, may mga nagko-finance. Then kami rin naman, nag-help din kami sa mga LGUs to find yung potential candidates. Kaya yun, nakapagpatayo rito, di ba? Yung mga iba, doon sa ibang lugar, nagkaroon ng pilot project si USAID, si World Bank, ganun din. So, pag mayroon lang naman, kunwari, for the next 2 years, 25 at 2027, 2028, at may program na naka-pipeline, nandiyan dyan, then we'll see. We will help you writing proposal, di ba, pwede ka ADB, kung makita namin si ADB, meron nun, si UNICEF at yung mga iba pa. So, dun tayo medyo nakakatulong sa ganong aspect. Then yung mga international, yan, nabanggit ko ilan lang to sa mga sample na yung Cities Development Initiatives, USAID, Surge, UNICEF, ADB, World Bank, and Catholic Relief Services. Alright, since Septage, so I think itong visual na to is very connected doon. Kasi yung sanitation loop natin, so it closes the gap talaga. For example, we just finished our lunch. And halos lahat naman, karamihan, pagkakain natin, iba seconds lang, di ba? We need to use the bathroom na or the toilet facilities, di ba? Minutes, hours, di ba? Iba medyo matagal-tagal, pero definitely ilalabas natin yan. Sana lang talaga yung mga i-consume natin is, di ba, mga natural, organic food. Kasi unfortunately, yung pagkain ngayon, hindi katulad ng pagkain ng dati. Kahit parehong brand, kahit parehong produkto. Di ba? Kahit yung tsokolate lang yung mga tinitinda sa yung mga ingredients, iba na. Mas dumadami yung ingredients sa 1970s, 1980s. Di ba? Since wala pa namang mga, sabihin na lang natin na mga seed oils ng araw. So wala pa yun doon. Di ba? Wala pa yung ilang mga chemicals sa mga dinadagdag. Pero parang produkto. Wala, tsokolate. Ngayon, yung tsokolate ng mga Hershey's, halos wala na tsokolate. Puro mga seed oils na lang, tapos mga flavor. Konti na lang yung mismong kakao. Pero pareho pa rin mismo yung produkto na kung ano yung binibenta nila noon, itsura. Pareho pa rin ngayon, pero yung mismong laman, nag-iiba na. Kaya doon tayo medyo mag-iingat. And yun nga, sana. Fortunately, and I know fortunately, being, syempre, nandito tayo, unlike kunyari, Metro Manila, na talagang highly commercialized at iba't ibang mga gamit ang pupunta roon, most likely, karamihan pa rin naman kaya nakain natin dito puro mga organic pa rin. Mga siguro, di ba? Mga pinapakain sa mga hayop dito is ganun pa rin. Sa mga baka is mga damo pa rin. Unlike pagkaling sa US, talagang puro feeds, puro corns ang mga ginagamit. So, mas maganda pa rin at mas maswerte pa rin tayo, no? Pero yun nga, no, pagkakain natin,
Unfortunately, hindi lahat meron, pero basic requirement is a sanitary toilet. At pag sinabi natin toilet, hindi po pwedeng basta toilet lang, bowl. Diba? Kinakailangan merong either septic tank or septic vault na pagsasaluan, no? Mako-contain yung mga dumi. Dahil alam naman natin, yung mga dumi na yan, contains mga disease-causing organisms. Pag pumasok sa atin, at minimum, diarrhea. Right? So, unfortunately nga lang, pag sinabi natin kasi yung diarrhea, parang, common lang. Kasi, iba, one day, wala pa isang araw, matagal na, 2 days, 3 days, ayos na. Mas matagal pa nga magkaroon ng sakit kapag inubo ka eh, pagka sinipon. Di ba? Pagka sinipon tayo, lalo na sa medyo may edad-edad na, medyo mabilis na 1 linggo. Normal lang yung 2 linggo bago ka gumaling. Unlike diarrhea, medyo mabilis. Kaya lang, ang hindi natin alam, or nakakalimutan lang siguro natin, gaya ng ibang sakit, meron naman tayo tinatawag na mild, di ba? Moderate, mayroong severe. And siguro, nagche-chepuan tayo is mga nasa mild lang. Kaya inaabot tayo ng mga gano'n lang. Few hours, 1 day, 2 days, matagal na, wala na. Kaya akala natin gano'n lang. Pero, in world record about diarrhea, lalo sa mga bataan, mga nasa number 12, number 14 yan, leading cause ng mortality ng mga bata. Yun. So, napaka-importante na ma-secure natin, ma-contain natin yung dumi, no, na inilalabas natin. At once ma-secure yan at ma-contain yan ng standard na septic tank natin, at di-discuss nga, no, dapat syempre, hindi leaching yan. Diba? Wala nang leaching chamber. Kundi dapat is selyado na yan. Dahil nga nabanggit niya na hindi naman katulad ng araw, magkakalayo talaga mga bahay. Halos lahat ngayon talaga magkakatigit na kung nasa urban area tayo. So, kasi kailangan makontain natin ang gusto yan. Pero darating yung time, mapupuno. At once mapuno yan, then we will be needing yung services ng nabanggit kanina, di ba? Mga dislodging services to siphon yung dumi. At saan ba dadalhin yun? Yun yung problema natin ngayon dito sa atin, no? Meron ng ilang mga nakapagpatayo pero hindi pa makapag-provide ng service para ma-treat yung mga dumi na yun at instead na diretso sa mga tubig natin, sa lupa natin na ma-pollute, di ba? Malinis muna natin. At yung mga produce, yung mga byproducts na yan, magagamit pa natin, mara-recycle natin. Ilang yung residuals meron tayo dito? 3. Meron tayong tubig, meron tayong apoy. Ba't may apoy? May makapagsabi ba? Ba't apoy? Then meron din tayong lupa. Siyempre, yung mga dried sludge natin. And very obvious, yung tubig, magagamit yan for irrigation, painumin yan sa mga hayop. Provided, siyempre, na ma-test na maigi yan. Dahil baka mamaya may coliforms pa yan, something. Pero kapag tested na siya, okay na siya, pwede naman na i-recycle. Siyempre, yung mga pataba na po pwede natin gamitin as soil conditioner, yung mga yan, napakataas sa mga nutrients yan, diretso sa mga halaman, di ba? At yung mga yun, yung mga hayop na umiinom, tapos yung mga halaman, pwede kainin ng mga hayop, magagamit ulit at makonsume ng mga tao, yung mga gulay. At yan yung ating sanitation loop. Yung gas na yan is yung biogas. So kung familiar kayo, kunyari, sanitary landfill, di ba? Anything kasi na organic matter, lalo na kung medyo malambot-lambot yan, huwag lang yung organic matter ng mga puno, no? Pero yung mga usual organic matter at galing sa mga meat, di ba? Or sa mga hayop at tao, is nadadigest yan ng mga anaerobic bacteria. Yan. So, yung bacteria natin, lalo sa pagdating sa treatment, may tinatawag tayong anaerobic at saka aerobic bacteria. Yung aerobic bacteria is yung bacteria na nabubuhay na mataas ang presence ng oxygen sa lugar nila. Pwedeng man-made, pwedeng natural. So, yung sample ng mga natural, kunyari yung mga constructed wetlands, o yung mga wetlands mismo, yung mga aerated lagoon, yan. So, yung mga man-made naman na pinorse natin, yung paggamit ng mga blowers. Diba? Yung mga aerators, yung mga diffusers. So, sa mga advanced, sa mga other topic na yun about sa technology, di-discuss natin later. So, yun yung sa bacteria natin. May pag ang bacteria natin is aerobic bacteria, yung, for example, yung mga tangke natin, sa mga treatment facilities natin, mabilis na mapuno. So, ito kunyari yan. Ang mga septic tank natin is anaerobic treatment. Kasi wala naman tayong pinupuwersa dyan. Pero immediately lagyan lang natin yan ng blower something dyan para tumaas ang oxygen. So magiging aerobic treatment na ito, aerobic system. Ngayon, ilan sa mga obvious na difference between an anaerobic system at saka anaerobic
visually lang, mabilis mapuno ng dumi. Yan yung mga sludge na yan. Yan. Kasi ang aerobic environment ng treatment facility, yung mga bacteria, mabilis mag-multiply. Dumadami sila. Tapos naglalabas siya ng mga liquids ng mga sticky, nagdidikit-dikit sila. So yun yung mga flux, secondary flux na tinatawag natin. Pag anaerobic naman yung system natin, mas konti. So, kasi hindi sila masyado nag-multiply. Pero, ang taas sa production nila ng methane gas o ng biogas. No, kapag tayo, ganun. So, instead na mag-multiply tayo ng multiply dahil aerobic, so unlike sa bacteria, so sila, hindi sila nag-multiply ng napakadami, kundi nagpo-produce sila, nadadigest sila ng gusto yung mga kinakain nila rito at naglalabas ng gas. Kaya kahit simple yung septic tank yan, lalo na kunyari condominiums, mga hotels, mga ganito, napaka-importante lagyan yan ng ventilation pipes, ventilation system. Kasi dito wala pa ako narinig, pero sa Manila may nangyari na. Pasig o Taguig, na sumabog. Diba, nabalitaan niyo yun? May biglang sumabog, may nag-spark lang sa loob. Yun pala dahil sumingaw sa loob, ang methane gas, 5% lang ng methane gas ang sumingaw sa isang room, napaka-flammable nun. O pwedeng umapoy ka agad. Eh, syempre, kung kulob yan, instead na apoyan siya, magpo-blow yun. So, yun yung iniiwasan natin. Then, kagandahan naman yan is na-harvest siya. So, may mga design tayo, yun nga, sa sanitary landfill, tinatakpan niya ng lupa sa taas pag napuno na, dahil nga, usually sa landfill, at sabihin lang natin, 40% organic, 50% organic, 50% inorganic, madidecompose pa rin yan, magdidecay pa rin yan, maglalabas pa rin yan ng biogas. And isang problema, siguro hindi naman kasama sa topic, actually, gusto ko rin siya sanang i-discuss, pero hindi naman siguro ganun dahil medyo mahaba rin, about climate change. Yan. Kaya parang gusto ko siya konti i-discuss yung climate change dahil nga, ang Typhoon Yolanda, ang pinakamataas na record ng casualty natin sa Pilipinas. Dahil around, syempre, iba pa yung talagang record dito, pero yung national record, more than 6,000, di ba? Yung casualties natin doon. Yung doon nga sa Metro Manila, grabe na yung nangyari doon sa amin. Pero 1,000 plus lang yun, 1,2, 1,3. No? Pero dito, grabe talaga yung nangyari. And isa sa cause noon is yung climate change, at yung climate change nagpapabago sa ating klima, sa kapaligiran dahil sa mga greenhouse gases na tatarap sa atmosphere natin. At ang methane gas is 4 times harmful na klase ng greenhouse gas compared sa carbon dioxide. Yung carbon dioxide talaga lumalabas lang yan sa atin, greenhouse gas yan, pero sa atin, fortunately, kahit maglabas tayo ng mga greenhouse, mga carbon dioxide, napakadami puno sa atin, no? Nasi-sequester naman, nakukuha, tapos nagpo-produce sa oxygen. Samantalang pag talagang yung mga syudad ng mga highly urbanized center, kinakalbo talaga nila yung lugar, ayaw nila lagay ng puno. Tapos yun nga, so walang punong kumukuha ng mga greenhouse gases na yon. So magandang makuha yung biogas na yan at ma-burn, ma-utilize, magamit panluto. So, sa mga slaughterhouse, marami kami project yan. Meron kami biogas digester. Kinukuha yun and it produces about 8 to 10 hours per day ng gas. So, instead na bumili pa ng LPG na marami, bibili pa rin naman sila kasi 8 hours lang naman 10 hours. Pero, malaki yung savings na yon. So, nakaka-save na sila and nakaka-protect pa sila sa environment. Ngayon, medyo hindi natin masyado nararamdaman or hindi na masyado naririnig yung topic about climate change. Kasi after nung COVID, gumanda. Sabihin na natin, hindi talaga maganda yung nangyari sa COVID, pero sabihin na lang natin, huwag naman natin i-deny, at least na-prove lang yung point na ang climate change is real. Dahil prior to COVID, sabi ng iba, nag-claim, wala, hindi totoo yung climate change na yan. At kung totoo man yan, na nagpo-produce tayo ng greenhouse gases, hindi naman natin malilimit talaga yan dahil meron tayong natural na naglalabas ng greenhouse gas. Yung mga volcano, di ba? Yung mga forest fires na talaga mga nangyayari sa mga nasusunog. So, kahit na ibaba natin yung activities natin, talaga nandiyan pa rin yung mga greenhouse gas na yan. So, sa nakita, na-prove, dahil global shutdown tayo 2020, di ba? 2021 hanggang 2021,
ni work from home, wala nun. Nauso na lang work from home after nun. Talagang wala. Ang price ng gasolina no, parang 15 peso na lang per liter kasi dami ng supply pero hindi nagagamit alam naman natin yung mga diesel, napapanis yan, hindi na pwede ipunin dahil bumababa yung quality niya, so binibenta na napakababa. So shutdown talaga. After nun, halos hindi na natin narinig about climate change, di ba? Pero nito na lang, nangyari naman dito, last week lang, 2 weeks na, sa Luzon, habagat, so medyo bumabalik-balik na naman. Climate change na naman yun kasi supposedly na ibabagsak na ulan for 1 whole month, binagsak lang ng habagat sa amin for several days. Napakadami ng volume ng tubig, which is hindi naman yun yung natural. No? So, kagandahan lang talaga is maganda yung effort ngayon. At least yung mga sasakyan, maraming mga EV, although meron siyang sariling problema about batteries, pero sa study nakita naman yung effect na yung binubuga ng tambucho is very harmful kaysa naman doon sa pag-produce ng mga battery, and we are looking forward naman na mag-improve yung technology to make it more efficient, more environmentally sustainable, at saka mga iba pa. So yan yung ating sanitation loop, and of course yung treatment na yun yung isa sa i-discuss natin, no? Yung kung saan siya dadalhin, at napaka-importante. May isa pa nawawala rito. Kasi pinag-usapan lang naman natin dito is bahay Pero what if, di ba, yung source, yung pagkukunan is galing na sa mga restaurant, fast food, McDonald's, Jollibee, mga iba pa. So meron tayong tubig, meron tayong gas, then meron tayong sludge. So yung pang-apat na nawawala, which is actually dapat prior dito, maihiwalay na. May idea ba tayo? So kung wala, kung gusto natin malaman, yun yung ating mga grease. Yan. Kaya meron tayong grease trap. Hinihiwalay muna natin yon. Kasi pagka isasama na natin agad or hindi natin hiwalay, magkakaproblema doon sa system natin. Punta tayo dito. Ano ba yung mga key issues natin on septic management in Philippines? So, ilan lang to sa mga usual na very obvious. Meron pa mga ilan pa May mga political pa yan Meron pa mga financial. Pero ito lang yung muna on a household level, on a local level. So sabi dito, septic tanks are only emptied if problems occurred. Yung talagang obvious na yung problem. Kunyari, meron kayo septic tank, nag-leak. O hindi na makadalo yung tubig, nagbabara na. Doon pa lang maisip na magpa-sip-sip. So akala lang natin, ang purpose lang is para lang hindi magka-problema sa loob ng bahay natin. Pero yung mismong septic tank natin is already performing about 30 to 40% ng treatment na. So, hindi pa man siya talagang magandang klaseng treatment na passing ng standards, pero malaki na yung naiaambag niya, na itutulong niya. Para pagka nirelease, kung sakali, sa susunod pang mga systems, sewer line natin, hindi na ganun kalaking system yung kakailanganin natin. Or, at least, yung nabanggit, dito kasi prevalent yung schistosomiasis, di ba? So, sa Manila, pag discuss ko, hindi sila familiar doon. Pero yun yan, no? So, kung yung meron talaga tayong toilet with septic tank, isang means yan para talaga ma-eradicate natin or ma-lower natin yung incidence ng schistosomiasis. Kasi yun, baka yung iba hindi pa alam, yun yung sakit, diba? Na nakukuha natin galing dun sa mga snail. Actually, hindi ba talaga galing sa snail, pero dahil may worm, may cycle na yun, parang chicken egg kung saan galing yan. So sabihin na natin, meron tayo sa tao ng schistosomiasis na sakit na yan. So mangingitlog yung mga worms sa katawan natin. Pero unlike yung ibang worms sa katawan natin na nag-hatch sa katawan, yung schistoso na yun is hindi nag-hatch, kundi itlog lang. So isa sa mga nangyari is babara sa mga organ natin. So kung dumami na dumami, mag-fail ang organ natin. Ngayon, lalabas naman yan sa ihi natin, sa dumi natin. Doon pa lang yun mag-hatch. At pag mag-hatch yan, hindi yun basta dyan, merong mga snail, ma-encounter yan. Kaya kita ninyo sa mga drainage natin, lalo yung mga open earth canal. Ngayon, so basta kung saan may mga open na mga septic tank at mga may gilik, gusto yun ng mga suso, yung mga snail. Yung pinupuntahan nila yon. Tapos pag na-encounter nila yan, doon yung magtitira sa bahay nila, sa shell nila, pupunta na yan sa mga puno or something. Hanggang doon yung incubation period at lalabas na lang yan. Then pupunta sa mga sapa, sa mga ilog.
Unfortunately, sa schistoso, hindi kinakailangan may sugat tayo para pasukin. So kung sakaling lumalangoy tayo sa ilog o kaya mayroon tayo at na inhale or hindi man na inhale, nalunok natin ng tubig, papasok sa katawan natin yan. So yun yung cycle ng schistoso na isa sa pinaka-effective para mai-reduce natin yung basic septic tank. Kaya napaka-importante ng septic tank na yan. Isa lang yan sa mga na-address ng septic tank, no? Pero marami pa. Pero dahil nga prevalent siya dito sa Visayas, dito sa Region 8, malaking issue ang schistosomiasis. Another issue is not all septic tanks are accessible. Natural naman dahil karamihan nga halos hindi nakapag-experience na magpa-dislodge ng septic tank. Sa survey nga no, unfortunately, pagka nakakanta kami survey, karamihan pa ng mga household hindi alam kung nasaan ang septic tank. And I'm sure marami rin sa atin dito kasi mismo sa bahay namin noon, hindi ko alam dahil 'di ba? Nalagyan na flooring namamana na ng mga anak-anak, 'di ba? Galing sa pamilya, tapos i-improve yung bahay, lalagyan ng mga tiles, hindi nila alam kung saan yung mga septic tank. So isa yan sa mga problema, kaya very important din yon yung mga social activities natin, yung mga survey natin, kung gagawa tayo sa mga LGU natin, kailangan magkanda talaga tayo ng survey. Malaman natin, baka naman gumawa tayo sabay wala tayong ma-serve na maayos dahil inaccessible siya, tapos may mga sira, di ba? Mga not working na siya, so marami pa. Isa pang mga issue is illegal sludge disposal. Na yun, ito yung sa, unfortunately, no, yung nga sabi, ginagamit na generic name yung Malabanan at ginagawa nga kadalasan paggabi dahil wala Una-una, mangyayari talaga to kahit magkaroon tayo at magkaroon tayong in-operate, kung hindi rin tayo mag-higpit, syempre, they will have to pay minimum, usually 1,000 peso tipping fee para dadalhin sa treatment facility at PT3. O edi, petrahin na lang nila, di ba? Na kaysa naman dalhin nila yun doon. Wala naman bumabantay wala naman nagbabawal. Kaya very important pa rin talaga na yun, magtutulong-tulong at magkaroon tayo ng mga ordinance na ipapasa at magiging, di ba, legal na yung kanilang service at required na dali nila sa system, sa facility para kung sakaling hindi, yung mga permit nila, pwede ma-revoke or at least, kung wala mang permit, dahil karamihan dyan wala mang permit, makuha yung kanilang mga sasakyan. Tapos yun, less involvement for the local government sector kasi hindi siya popular Actually, dito medyo nakikilala na siya, no? Dahil nga sa effort noong mga early 2010s. Pero medyo bumaba na naman ng konti. No, unfortunately bumaba dahil nga nawala na rin yung mga iba't ibang mga grupo, pero sana ma-revive. Pero unlike yung iba talaga, halos wala. Kasi out of sight, out of mind Ganun. Ang solid waste mas madaling i-address kasi talaga nandiyan yan. May kita natin mamamaho yan, pero yung tubig kasi pagka pumunta na sa ilalim, hindi na makikita. Wala na, pinupulyot na unti-unti yung tubig natin sa ilalim, yung mga poso natin, water bodies natin, pero since hindi natin nakikita at ang effect nandoon, di ba? Doon sa mga wakma area na yan, so parang wala lang, parang hindi immediate yung concern. Pero ang dami sa mga ibang lugar, nagkakaroon ng outbreak. Sa Pangasinan, yan, sa Urdaneta, nagkaroon ng outbreak ng diarrhea dahil may isang biglang pumutok na lang na may naipon somewhere doon sa ilalim nila dahil maraming mga wells doon, tapos hindi man literal na sumabog, pero yun nag-collapse at pumunta na doon sa mga water supply na mga area nila. So, hindi lang yung basta na mataas ang E. coli, huwag kang mag-ano dyan, kundi talagang nalason talaga severe yung mga cases ng mga diarrhea nila. And yun yung mga isa sa mga iniiwasan natin. And of course, hindi lang talaga dapat tayo tumitingin doon sa mga exaggerated na pwede mga mangyari. Even yung mga simple kasi mag-occur at re-occur yung mga yan at maiipon. So parang sakit natin sa katawan. Diba meron tayong maliliit na iniinda, okay lang, okay. Pero pag tagal, after 10 years, 20 years, nagiging chronic disease. Diba? Dahil hindi natin ina-address kagad. So umpisa kaya pa parang wala lang yan Pero pag tagal-tagal, parang medyo masakit pagka binend ko yung tuhod ko Yeah. So nagkakaroon na ng mga chronic illness dahil na-build up. Alright, so meron tayong ilan sa mga design criteria.
And yeah, basic lang naman to, papakita natin para kung sakali kakailanganin natin, medyo may idea tayo. So yun lang naman, we have to identify the number of household, eco-cover, and of course, nasa sa inyo, lalo kung design pa lang yan, siyempre, automatic, hindi 100%. Diba yun yan, is number of household, eco-cover, ilan lang, doon papasok sa may 100% household tayo, ilan lang dyan ang may septic tank. Sa may septic tank, ilan lang dyan ang working ang septic tank, ilan lang dyan ang accessible ng septic tank, ilan lang dyan, di ba, yung properly designed. So, depende yan at ituturo yan kapag I'm not sure, pero siguro pinopropose ko nga pagka interested tayo, magkaroon tayong part 2 workshop. And yun, pagka interested at may budget sa mga LGU sa province natin, mag-benchmarking tayo kila Ma'am Joy at sa mga iba pang area. Tapos doon naman actual design naman ang gagawin natin, no? Although beginners pa rin naman. Pero at least may idea tayo paano siya gawin. Pwede ako magpakita nung anong ginawa nun sa Mindanao namin na project na yung LGU, pinagawa namin sila ng sarili nilang pre-FS lang para pakita kung ano yung mga consideration nila sa size, sa area, location nila. So, kung interested, pwede natin gawin part 2. No? Pero, ito lang muna yon, number of household, commercial establishments, industrial establishments, percentage ng mga target coverage, percentage of households, establishments na accessible for dislodging with septic tanks, average volume ng mga septic tanks dun sa covered area, then program for operation in a week. Yan. Baka mamaya magkaroon din ng mas detalyado na actual experience sila Ma'am Joy dun sa Nagilian. No? May time pa naman tayo until tomorrow, baka makapagbigay ng konti. And ito lang yung ating septic management process law, no? So, sa bahay natin, that's why very important. Yung iba ginagawang graphic yan. So, may toilet, tapos ilalagay nila, katabi niya may poso. Yan. Tapos, syempre, kung nag-leak yung ating septic tank, possible makontaminate. No? So, yun lang. Pero, yung sa septic management, ang wala lang dito sa picture na to is yung overflow. Yan. Kasi pinag-usapan lang naman dito septic management. Kasi may dati po muna, although hindi mo kami gumawa nito, no? Ginawa ito ng mga international organization. Kasi sa septic management, pag napuno, i-dislodge, dahil dadalhin sa isang offsite, then i-reuse yung mga byproduct. Pero, ang actual yan is meron yung overflow and dapat i-treat yung overflow na yan. Yung basic sanitation system natin, so basically yung binanggit ko nga kanina, so pagkain natin, we will be immediately needing a toilet, then there will be 2 types of collection system. Kung ang co-collect natin is yung sludge from septic tank na mapupuno or required every at least 4 or 5 years, dislodge, yun yung collection system natin, dislodging truck. Tapos dadalhin sa isang off-site treatment system, usual mga candidate dyan, yung mga sanitary landfill. Kasi yung social acceptability or social aspect nung na concern is address na ng sanitary landfill. Tapos yun, for disposal na or reuse, then yan yun. Ngayon, kung on-site treatment naman, for example, usually ito, sa Manila, immediately meron na dapat ito. Mga SBR, sequential batch reactor, na on-site. So, ko-collect nila, septic tank, then collection system is already yung pipe, then mga mechanized system na. Pero dito, since malaki na area, pwede rin dito combination of mechanized or standalone nature-based system. No? Pero yun, kung wala, pwede natin mabigyan ng assistance. Discuss na tayo konti about basic principle ng wastewater treatment. Yun. So yung treatment natin is basically just removing the polluting element. Kung anong meron tayo dito sa dumi natin, sa mga nagamit natin. So napang-inom, tapos umihi, naghugas, sa kitchen, naglaba, naligo. So kung ano man yung dumi na yun, i-remove lang natin yun for using different approach. Pero ang pinaka-practical is biological treatment para wala ka masyado nilalagay. Pero yung mga advanced system, gamit ka ng mga filtering, gamit ka ng mga chemicals, yung mga ganon. Pero we take advantage muna of mga biological treatment kasi meron ng trabaho yung mga bacteria na nasa loob ng mga tanks natin. Then yung treated water can be reused na, no? Agriculture, industry, domestic, provided lang na unang-una, wala dapat direct contact sa balat. Yan. Kasi baka mamaya, di ba, meron pa yan. Or,
kunyari agriculture, ipatas muna natin. Hindi basta-bastang ipandidilig natin yan o isusupply natin yan sa irrigation. Mamaya hindi balance yung NPK ratio. Diba? Yung nitrogen, potassium, phosphorus. Kunyari, merong gumamit yan, palayan. Yung NPK niya pala is nakabalanse na for green leafy vegetables. So, nangyari yun sa isang project namin sa Iloilo. Basta nilagay lang nila, coming from a slaughterhouse. Hindi man namin pinatest. Pero, ang result, after few days, very green yung palayan. Ang ganda talaga. Pero hindi namunga. So, nung pina-check, yung pala, ang NPK ratio niya is para sa mga dahon. So, salad, mga ganun. Pero hindi siya para sa mga fruit-bearing o seed-bearing na mga halaman. So, ipacheck lang natin. Stages of treatment, primary, secondary, tertiary. Pagdating sa septic treatment, napakalaki ng role ng primary treatment. Even wastewater lang, so dito sinasabi, it's a separation of solids through sedimentation or settling. So ganun din, sa septic natin, napakataas ang volume ng sludge natin, lalagay natin tangke, pit, drying bed, or anuman, reactor cell. So, lalagay lang muna yun doon. We will allow yung mga dumi to settle. So, that's why it's called settling tank or sedimentation tank. Para mag-settle lang siya. Then, yung mas malinis na tubig, lumabas. Tapos, karamihan ng mga sludge, may iwan. Then, it will be processed. Pwede patayuin. Pwedeng lagyan ng lime. So, maraming mga nature-based na mas mura. Pero, in terms of processing, medyo mas matrabaho na ganyan. So, pipili lang tayo. Diba? Kung dito naman at marami tayong lugar at kaya natin ilagay yung system natin sa hindi matao, lalo na kunyari sa isang sanitary landfill, pwede tayong mag-design ng pinaka-low cost na. So, kaya lang, hindi siya ganun kaganda pagka tinignan mo. Yun yung mga open type. So, yung isa sa kaibigan namin nag-design, maglalagay ka lang ng pit o maghukay ka lang ng pit. Tapos maglalagay ka ng clay, maglalagay ka ng liner, then lalagyan mo lang ng mga bato-bato, then lalagyan mo lang lahat doon. Then lalagyan mo ng apog o lime para bumaba yung pH niya at mamatay yung mga bakterya. So magiging maganda na yung lupa na yun. Then maghukay ka lang ng pito naman sa katabi dahil nga abundant naman yung lugar sa lupa. Iiwan yun doon for about 1 year. Then pagka kinuha yun, parang abo na yun. Yung tsura nun. So, napakaganda niya na parang pataba. Pero dahil nilagay mo siya ng lime at maganda yung mixture, tumaas, bumaba yung pH level, namatay yung mga bacteria. Pero may process din yon. So, dapat maihiwalay. So, sa technicality, kunyari, for example, ginawa natin yun dahil gusto natin pinakamura. Di ba may residual waste pa yan, na wastewater. Nilagay mo ng lime, bumaba yung pH level, meron kang mga natural base system na mga APR o parasitic na mga ganyan. Di ba sabi ko, biological treatment yon. Namatay yung bacteria doon sa unang mong ginawa. Possible, mamamatay din yon. So, i-design lang siya ng maigi na hindi sila mag-mix kagad at properly design siya na hindi maapektuhan yung isa. Pero, pwede natin pababain ng pababain. Ngayon, habang lumilit yung area natin, medyo nagmamahal. Diba, gagamit na tayo ng mga structures na, katulad dun sa Nagilian, hindi naman po pwedeng open type ang ilagay namin doon. Siyempre, yung amoy, dahil malapit-lapit din sa mga tao. So, talaga din-design namin siya na close at it has to stay for 30 days or 30 days para tumaas yung temperature sa loob. Pag umabot na yung mga 30 plus degree centigrade, yung temperature sa loob, yun, mamamatay yung mga bacteria pag iniwan mo siya for 20-25 days doon. And so on and so forth. Mga considerations natin, ilan sa mga key considerations natin sa septage. Una, yung batas natin. Clean Water Act, yan, pamilya na naman tayo. Matagal na yan, 2004 pa yan. Pero kagandahan dito sa batas natin is, hindi lang yung basta, ano yung mga requirement, ano yung mga discharge standards, kundi dito is, sinabi niya yung, it sets standards to control and abate pollution by involving the participation of multiple stakeholders. Mapag-uusap-usap. Kaya yan, tamo, nandito ko tutusin, di ba? Si DNR yan, si EMB yan. Pero, DOH is working with us. DPWH, pasok din siya dito kasi merong National Sewerage and Septic Management Program, si DPWH, para naman sa mga civil works. So, nag-uusap-usap na yan and magde-develop sila ng plan and programs na pwedeng appropriate para sa specific needs ng each locality. Kaya huwag natin isipin
na yung problema natin dito at yung need for the compliance dito, tayo-tayo lang. Pwede tayo lumapit, di ba, sa iba't ibang mga katabi natin, agencies natin, regional dyan, at iba pang mga organizations. At yun, kaya nandito rin kami na pwede makapag-link sa inyo or may bigay mga strategies na nagawa namin ng mga experience na basis bakit naging successful yung experience dun sa labas at pwede natin gawin dito. Then of course, yung usual na yan, wastewater volume, even yung septic volume, tumataas yung population natin, di ba? Dumadami pa rin naman yan. Kahit pa paano, although hindi lahat. So ngayon nga, sabi nila, na-reach na yata natin ang peak ng population natin globally. Yung 7 billion to 8 billion natin, parang yan na yun. At pababa na siya. Maliban na lang kung mayroong ilang nangyari. Basically kasi, unlike noon, sabi natin, di ba, 1940s, 1950s, galing tayo sa giyera eh. So, wala masyadong career, wala masyadong opportunity. Kaya yung mga lolo-lola natin, karamihan, siyempre, more on family. Hindi family planning, talaga nagpapamilya. Ganun talaga yung practice lang ng araw. At wala naman talagang choice. Even yung mga lola at lola ko, ang mga anak, yung mga anak nila, nasa 12 ang average, kadalasan. Madami talaga mag-anak ng araw. Tapos, sa mother ko naman, sa parents ko naman, 6 na lang. Kasi medyo nagkakareer-career na. Ngayon, pagdating sa amin, wala pa, isa-isa, dalawa lang. And ganun na rin na-experience sa ibang bansa, no? Particularly Japan, so alam na natin. Diba? Halos ghost town na karamihan ng mga lugar sa Japan. Basta hindi siya sa Tokyo, hindi talaga yung talagang bakante na sila. Korea, South Korea, even US. Yung US na parang hindi naman, pero in order to sustain yung kanilang population, they need per female, dapat mag-bear ng child ng about 2.3. Siyempre, ni-ratio lang yun. Pero sa kanila, mga nasa less than 1.3 lang per female. So yun yung isa sa nakikita nila, no? So medyo bumababa ng konti. Dito sa Pilipinas, parabolic tayo dati. 70 million, 80 million, 90 million, 100 million, 110. Pero medyo tumatagal na tayo dun sa 120. Diba, hindi na tayo pumipitas papuntang 130. Pag gano'n natin, medyo gumagano na lang. So yun na yung indication, no? Environmental impact, so if left untreated, so alam naman natin, it can cause irreparable harm. So dito, ayun, medyo kakayanin pa, no? Pero sana hindi matulad sa amin doon. Hindi na mapakinabangan ang Ilog Pasig, di ba? Manila Bay, hindi na mapakinabangan, di ba? Hindi bawal maligo at saka madumi talaga. Dahil napapaya talaga ng gusto, nag-industrialize talaga ng gusto without yung proper plan for the management ng environment and sanitation. Then resource availability, so consideration natin yan, yung kapital natin. Pero yung LGU, minsan may kapital yan. Sabi niya sa experience na namin, yung province of La Union talaga nagbibigay ng funding. So far, 4 na pinondohan nila. 20 million, 30 million. So parang yung iba, walang problema sa kapital. Pero problema yung operation and maintenance. So kapital sila, patayo, pero yung iba, hindi makapag-operate. And even dito, diba, dahil nga, naglabas ang pera si UNICEF, Samaritan Purse, at saka yung mga iba pa, pero hindi na tumawid doon sa after ng construction na which is dapat operation and maintenance. Medyo hindi nakatawid doon. So it has to be considered din. At thorough planning talaga dapat gawin. At dyan talaga papasok yung experience nila, Ma'am Joy, na talagang matutulungan kayo. Ano yung mga ginawa nila, ano yung mga considerations at saka yung mga computations, calculations nila para maging sustainable yung programa. Space requirement, at saka yung mga technologies. So, marami na rin yung mga technologies ngayon. So, yung effluent standards natin aims to reduce yung effluent output to a quality conforming to yung standard. So, hindi naman sinasabing, linisin natin yung tubig natin na madumi, at dapat bago pumunta sa environment nyo, malinis na yan. Hindi sabi ganon. Ang sinabi dapat is, sumunod lang tayo kung anong requirement. Kasi, una, napakamahal naman. Kunyari, madumi tubig, tapos, ang requirement is i-convert into potable na pwede nang inumin, 'di ba? So, kung negosyante ka, 'di ba? Papatakbo ka ng hotel, ng resort, papasweldo ka ng mga tao, tapos mapupunta na lang sa reverse osmosis para lang maging potable yung tubig mo. So, hindi naman. So, sinasabi lang doon sa, depende sa water body classification, kung class A yan, may requirement dyan, yan yung pinakamataas, class B, class C, para kung sakaling receive siya ng
water body, yung dumi natin, yung water body naman kasi may sariling ability yan to treat itself. May mga halaman yan dyan, may mga bacteria yan dyan. So nililinis din naman nila yung sarili nila. At kung sakaling dumating yung time na those identified water bodies will be used in the future for a source of drinking water, hindi na ganun kalaki yung resources na ilalagay yung system para i-treat yung tubig. For example, gawin na lang natin extreme. Water classification A at saka D. Yung D, ang BOD requirement, 120 ang requirement para magkapunta. Sa A, 20 lang. Kung visually titingnan mo, napaka-dumi nung D, talagang itim na itim, ito A. O, convert natin ito drinking water. Diba? So, ganun lang yun. Alam natin na sobrang effort na gagawin natin para mainom natin ito. Pwede pa rin inumin, syempre. Sa Singapore nga diba? Sa Middle East. O, talagang literal na dumi, literal na mga ihi yung iniinom nila doon. Kasi walang tubig Pero talagang malinis, talagang nililinis sila ng gusto. Kasi mas mura pa rin naman to import. Kasi tubig lang yun, sabay dadalhin nila doon. Hindi naman nila pwede i-pipe. Sa disyerto, hindi naman nila pwede i-pipe yan, no? Na papunta sa kanila. So, mas practical sa kanila na i-treat yung tubig kesa umorder galing sa labas. Ito yung mga restricting variables natin, no? So, ito papakita ko lang konti para sa gagawin ng mga technology. So, kung hindi available naman yung tubig, hindi yung treatment yung concern natin. Baka kadalasan dito ang concern, katulad dun sa area namin, is mismong toilet facilities. Kasi karamihan walang sariling toilet. Ngayon, kung may toilet ka doon, precious yung tubig para lang gamitin pangbuhos. So, meron kami tinatawag na UDDT. Hindi naman bagong technology yan. Dati na rin yan. Urine diversion dehydration toilet. So, yun yung usual na toilet facility. Ceramic pa rin yan. Pero dalawa yung butas. Yan. So, dalawang butas yan. Basically, siguro may idea na kayo. Para pagkaupo, yung usual na butas, yun yung para sa excreta natin. At yung butas sa harap, yun yung para sa urine. So, i-construct yan, elevated sa ground. Tapos may balde yan na sumasalok, nag-iipon ng mga dumi na yon. Yung urine, yun, alam naman natin napakataas ng nutrients yan. Yung urine natin, napakataas ng nutrients. At marami ng study ngayon na nagsasabi na ang taas ng stem cell contents ng urine ng tao. Yung urine natin. So, kung interested kayo, at pwede kayo magtanong sa doktor, so, tungkol doon, dahil lahat ng excess na kinakain natin, kain tayong gulay, kain tayo ng karne, gano'n, hindi naman natin na-absorb lahat Siyempre, ilalabas natin. Yun. Ay, yung iba, kaysa gumamit ng multivitamins, nire-recycle nila yung urine, especially yung stem cell na nandoon, iniinom nila. Provided, dapat, mapacheck nila yung urine nila, laboratory test. Baka kasi mamaya may infection, kung ano pa yung mga dumi na doon. Pero kung malinis, for example, kilala niyo sino kalaban ni Pacquiao sa boxing? Yun, si Juan Manuel Marquez. Diba anong ginawa niya? Diba ininom niya yung urine niya? So pinakita naman talaga yun. Pero nandoon yung mga doktor din, tinetest yun. Para instead of, uminom pa siya ng mga synthetic vitamins, yung mismong urine niya, yung ininom niya. Yun. So, yun, knockout si Pacquiao. Pero siyempre hindi dahil dun yun, no? Pero pinakita lang na doon. Then yung excreta naman natin, gaya rin na nasabi ko kanina, parang sa septage, yun, maghuhukay lang ng pit. Malapit dun sa area, several meters away, lalagyan ulit ng liner yan, lalagyan ng clay bentonite, tawag yan sa scientific term. Siyempre yung clay, alam natin, pagka binasa yan, mag-expand, hindi yan basta-basta magpe-penetrate. Pero to be sure, lalagyan niya ng liner, HDPE, or yun sa sanitary landfill. Yun. Tapos tapos nun, lalagyan na yun ng mga dahon. Kahit ang dahon, palay na yung mga ahas, ganyan. So, dry na dry. Tapos, ilalagay yung dumi doon. Pag nilagay yung dumi doon, lalagyan ulit yung mga dahon, to yung dahon, then lalagyan ng lupa. Then repeat. Pag napuno, yun, iwan ng isang taon. By the time na bubuksan na yun, isang taon, so, abo na siya. So, ginagawa lang, nag-alternate. So, pagka napuno siya, yung katabi, hukay ulit. Yun. Pagka hindi pa rin, pagka napuno na pero wala pa isang taon to, hukay na din ulit doon. Then, pagka okay na, tanggalin na ito. Then, gamitin na siya as fertilizer. Then, repeat lang siya.
Pero, yun, kung meron naman tayong tubig, wastewater, na ano, so, check na natin no, yung space natin. Kung limited yung space natin, kunyari, yung wastewater natin galing sa mga hospital, slaughterhouse, mga ganyan. So, kailangan lang natin i-check kung meron pa tayong appropriate area na paglalagyan. Fortunately, dito medyo malaki-laki kakayanin, no? Sa mga urban area talaga, wala. So, pwede gumamit ng medyo malaki. Pagka prone sa flooding, yun, baka mamaya, alam naman natin ang wastewater treatment, for it to be practical at economical, lalagay natin siya sa lowest elevation para susundin niya lang yung tubig. Kaya lang, pagka bumabaha naman dun sa lugar na yon, so hindi na siya practical. Diba? Mako-contaminate siya, pwede maglagay ng mga buhangin, ng mga bato-bato. No? So, either i-elevate natin siya ng konti o i-relocate natin several few meters away kung hindi naman masyado ganun. So, yun yung mga consideration natin. Pagka may mataas na groundwater table, yun, sample ko kanina, di ba, may dumudumi, sabay, mamaya, mayroong poso doon sa katabi, so, iiwasan natin siya. Pag merong difficulty sa vehicular access sa area, especially kapag during O&M maintenance, operation and maintenance. Kunyari, paglalagyan natin isang school, tapos wala palang access kapag, di ba, napuno o nagkaroon ng problema, kailangan ng repair, dalhin yung mga materials. We have to consider that. Pagka yung soil permeability, mabilis mag-penetrate yung tubig doon sa area, potentially baka mamaya merong, di ba, na-develop ng well sa ilalim, so iwasan din natin siya. Yung content ng tubig natin, so kung anong klase siya, so especially dapat domestic in nature. Yung volume ng tubig, tapos ito pareho na rin yan, yung space availability, yung terrain, yung kunyari off-site treatment. Ayan, papatayo tayo dito. Siyempre, pinakamaganda, yung pinakamalapit na makita natin. Kaya lang, yung pinakamalapit pala nakita natin, lubak-lubak. Hindi maganda yung daan. Baka yung truck natin, kahit brand new, isang taon, wala pa 2 taon, puro repair na lang. So, hindi makapag-provide ng continuous service dahil doon. So, baka merong 2 kilometers away, 3 kilometers away pa na facility. Pero kung maganda naman yung daan sa area, mas pipiliin na natin yun kaysa doon sa mas malapit. And yung mga engineering natin, sa mga regulation natin. So, dalawa yan, isang engineering at saka environmental. Engineering, just in case, yung ibang tiyatayuan namin is para sa palengke. So, yung palengke, walang area, kundi yung parking area. So, hindi pa pwede basta gumamit lang ng ordinary hollow blocks, no? Kailangan buhos o kung load-bearing hollow blocks, magaganda yung mga bakal. So, kailangan sumunod sa engineering standards. Sa environmental, yun yung regulation, na so, yung itatapon natin, dapat makapag-comply doon. And yung potential for resource use, reuse, and recovery. Alright, so ito yung mga modules natin sa Sewage Treatment Facility. Hindi lang ito, pero kasi combination yan eh. So, merong may wala nito, merong may wala ng biogas, meron naman may iba, pero basically ito. Basta pagdating sa treatment natin, especially wastewater treatment and septage, ang combination lagi niyan is aerobic and anaerobic. Pero laging inuuna natin is puro anaerobic muna. Take advantage tayo sa anaerobic. Dahil pag anaerobic yung system na ginamit natin, napakalakas o napakataas ng kanyang pagbaba ng BOD and COD level. Isa yun sa pinakamahirap na ibaba na parameter. So, ginagamit natin yan at nag-take advantage tayo doon para sa susunod na mga modules, gagamit na tayo ng mga blowers, mga aerators, mga ano, hindi na ganun kalaki kakailanganin natin. Yung power hindi na masyado ganun. Kasi nga, naibabawan na natin significantly yung mga parameters doon sa mga anaerobic system. Pwede naman gumamit, puro aerobic. Pero diba, tataas sa mga blower, continuous use of electricity, so tataas yung O&M natin. Kaya pagka ganun, we take advantage, puro mga anaerobic muna. Pero dito yung standard lang natin is receiving point. Sa receiving point natin, meron tayong mga screen para lang baka may mga bato buhangin dyan na makakasira sa mga equipment natin, maihiwalay na natin. Kung gusto natin na ma-recover yung mga biogas, dahil mataas ang production ng mga biogas dyan, methane gas, meron tayo yan. Pwede mang wala, gaya nung ginawa sa Nagilian, wala ng biogas doon. Then meron tayo doong, kung sakali, kung hindi biogas, stabilization reactor.
So wala na rito yun kasi nga kung may biogas naman. Pero kung wala biogas, stabilization reactor, parang sa tank lang din yun na malalaki marami. Then may sludge drying bed. After noon, pupunta na yun sa bed para mapatuyo for several weeks. Tapos may pit tayo para paglagyan ng mga sludge. Then yung mga wastewater, yun na pupunta na sa usual ng mga DWATs natin. Anaerobic baffle reactor, planted gravel filter, activated carbon, sand filter, then mga advanced system pa. Like mga electrolysis, yung mga ano pa. Kung talagang 100% compliance talaga na, which is dapat gawin natin. Di-discuss ko later kung ano-ano yung mga yan. So ito lang yung layout niya. Sakali, so galing sa bahay, may truck. So ito na yung truck. So mag-unload yan sa screening. Yan dito. May screening yan dyan para maihiwalay lang kung ano pa yung mga solid matters na inorganic. Tapos kung may design na may biogas, yes, pwede dyan. Then after yan, mapupunta dun sa mga stabilization reactor. Usually 30 pieces yan. Pwede rin naman mas konti. Pero one reactor stands for 1 day. So kung 30 yan, ibig sabihin, mapupuno yung pinaka-last on the 30th day, 30 days na nag-stay to dito. Then stable na siya, kaya stable stabilization reactor tawag. Then bubuksan na yan, pupunta doon sa drying bed. So yung mga sludge na yan, patutuyuin, pero yung even residual waste niyan, kukolektahin dito sa maliit na kanal, papunta doon sa usual na wastewater treatment natin. May EBR, may AF, planted gravel filter, or kaya mga lagoon. Discuss ka pa yan ulit mamaya. So, yan lang yung layout, na typical layout. Hindi man lagi ganito, pero ito lang yung usual. Receiving point, biogas or reactor. Then after few days na nandiyan dyan, bubuksan na yan, pupunta sa sludge drying bed. Yung sludge, patatuyuin, depende, 2 weeks, 3 weeks. O kolektahin ng truck or dadali sa pit, bibigay sa mga farmers. Yung tubig, pupunta sa mga usual na anaerobic muna, EBR, AF. Anaerobic, walang nilagay na oxygen o hangin. Para magkaroon ng hangin, planted gravel filter, constructed wetland, pwede lagoon. Pwede rin namang artificial, pwede gumamit ang mga blower, diffusers, mga aerators. Then, if i-filter siya, activated carbon, sand filter. Pag hindi pa at makitang kakailanganin pa, pwede magkaroon ng chlorination or pond lang na for UV light. Kaya gamitin yung sikat ng araw para mamatay yung mga bacteria. Yan. Mga typical lang yan, pero hindi ibig sabihin yan na yun. So, pwedeng magpalit-palit na ng konti. Bas, provided lang, ang standard design, anaerobic muna, then aerobic. Yan, so yan lang yung 3D representation. So medyo yun, nasa taas. So mag-unload, biogas, then to reactor, lalabasin dyan, yung tubig, papunta doon, meron yan doon. Tapos dito is planted gravel is lagoon system ang gamit. Alright, so discuss na natin ano yung mga iba't ibang technology na yun, anong technology options pwede natin gamitin, combination. So, para sa mga advantages na po pwede sa atin. So, ganun lang yun. Pag nature-based, malaking area requirement. Kung mura lang naman ang lugar, ang space sa atin, we can go for a nature-based system.